Christ. And we acknowledge the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit, maraming salamat sa pagsama sa amin mula sa pagsamba, gawitan, sa mga pasalamat, Panginoon, pagbibigay ng papuri. Maraming salamat po in Jesus Christ's name. And Lord, we ask forgiveness sa mga pagkukulang, shortcomings ng bawat isa, Lord God, namin, Panginoon. We trust the powerful blood ng aming Panginoong Kristo na binigay para sa amin. Lord, help us to be like you, Lord, by your Spirit. And I rebuke every distraction ng enemy, ng devil sa bawat isa, sa line, sa connection, in the mighty name of Jesus Christ. We are covered by the blood, and the angels of earth come around us. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Tinataas ko po ang iyong pangalan. Ikaw ang makita, maluwalhati, at ang aming mga puso'y tanggapin ng iyong salita. Paliwanagan mo po kami sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po in Jesus' name. Amen. Okay naman po yung aking audio na malinaw naman po. Amen po, Pastor. Ipatry ko pong mag-share ng PowerPoint. Nakikita po ba ninyo? Amen. Okay po, thank you. Okay, so ang ating mensahe ngayong gabi, the Holy Ghost, the Holy Spirit, all the English no yung Ghost. The Holy Spirit, the Holy Ghost. God bless you. Healthy. Sa ating gawain, pagmula sa awitan, pagsamba, panalangin, pasalamat, hanggang sa mensahe, hanggang matapos, ang Holy Spirit, di tayo iniiwan yan. Amen, nandyan siya kasi inuusig, meron siyang pinapakita, nire-reveal, pinapaunawa sa bawat salita ng Diyos na narinig natin. Kailangan natin is i-receive, maniwala tayo, and kung may kailangan ayusin, i-check sa ating mga puso, sa ating mga doktrina, sa ating mga teachings, let the Holy Spirit remind us and correct us. Yun yung importante, that the Holy Spirit, siya yung ating greatest teacher. So we will allow the Holy Spirit tonight na bawat isa, and always naman natin siya inaalaw sa buhay natin, pero parang minamagnify ko lang po ngayong gabi because ang topic nga natin is the Holy Spirit, the Holy Ghost. Maging sensitibo tayo, maging makinig tayo, intentional natin makinig, yung motibo natin, ba't tayo na dito kasi sa gawain ngayong gabi. Siyempre, let the Holy Spirit speak doon sa mga wala rin. At lahat tayo is matuto na sa ating pong aralin o mensahe ngayong gabi. Amen. Ayan. So, the Holy Ghost. So, pwede po bang sabihin nyo dyan sa inyong mga bahay ng 3 ulit, Holy Spirit, with feelings po, habang sinasabi nyo, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Amen. So kapag binabanggit po ninyo yung pangalan, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, o binabanggit po ninyo in Jesus Christ, di ba? Kailangan po, Father God, kailangan po parehas ang inyong damdamin sa kanilang 3. Kung ano yung nararamdaman nyo kay Father God, kung ano yung nararamdaman nyo kay Jesus Christ, kung ano yung dapat maramdaman nyo rin kay Holy Spirit. Amen? Hindi ko lang kung na-share ko na ito. Ulitin ko lang kung na-share ko na. And kung sa hindi pa nakakaalam ito. So, pray ako noon. Tapos parang nagkaroon ng, ano ba mas importante? Sino ba mas importante sa 3 persona ng Diyos?
ang Ama, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Kasi talagang pinakahuli, no? Pinakahuli ang Holy Spirit na parang siya nga yung pinaka-neglected person sa Godhead o ayoko sana banggitin yung word na Trinity kasi baka magkaroon ng yung mga doctrine, Trinitarian, oneness, no? Sa kanila, the Holy Spirit is pinaka-least na parang nai-ignore, neglect yung person ng Holy Spirit. Pero kung inyong iisipin, si Father God, isa yung nagbigay kay Jesus Christ sa kanyang anak. So, laking part nun, napakalaking bahagi nun. Kasi si Father God, binigay ang kanyang bugtong na anak. So, merong weight, di ba? Ang laki ng weight nun. And then si Jesus Christ din. So, Jesus Christ is anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa atin. Ang laki rin ng weight. Kung baga, alam mo yung damdamin ng Ama nung binigay niya yung kanyang anak para mamatay para sa mga makasalanan. At yung anak, alam natin yung damdamin ng anak na siya'y mamamatay para sa mga makasalanan. So yung weight, di ba, nandun, ang laki. Kaya nga mas kilala. Si Jesus Christ, no? Name above all names, si Father God. But the Holy Spirit is parang list nga. So I ask God, paano ko magkakaroon ng damdamin parehas kung ano yung damdamin ko kay Father God, paano yung damdamin ko kay Jesus Christ, maging damdamin ko sa Espiritu Santo. So, yun po yung akin, personal ko pong pakikipag-usap sa Panginoon na dapat nating kasanayan para ma-build lalo yung relationship. Kaya as ng ganun po, normal na kinakausap po sila. And then the Holy Spirit may in-impress. Alam ko hindi si Holy Spirit yung nag-impress. Alam natin, the Father, Son, and Spirit, they are distinct, no? They are not the same person, but same in nature. So meron akong na-receive na word. Ang sabi niya, I believe it is Father God. Ang sabi niya, kung ang Holy Spirit ang nagkatawang tao, mamamatay din siya para sa iyo. Yun lang po, napaka-simple ng pagkakasabi niya na dapat mong malaman kung si Father o si Holy Spirit man yung nag-decide na maging human being, maging man, same lang yung gagawin nila. Mamamatay siya, sino man sa kanila, para sa ating mga kasalanan. Kasi nagkakaisa nga po they are one in nature. They are God of love. So yung damdamin natin pagdating kay Holy Spirit, parehas po kay Father, parehas po kay Son, at syempre parehas din po sa nilang salita. Amen? So I love the Holy Spirit, pero hindi ko sinasabi, I know the Holy Spirit more than sa inyo po, hindi ko po sinasabi yon. But I want to share something na meron ako about kay Holy Spirit para makapagsimula or magkaroon tayo ng reason to start para maging normal yung ating communication with the Spirit. Amen. Ayan. Holy Spirit, ikaw lang ang gusto naming ghost. Nasigit ko lang po ito, no? Holy Spirit, ikaw lang ang gusto naming ghost sa buhay namin, sa bahay namin, at sa pamilya namin. We do not invite or acknowledge sa buhay namin, sa bahay namin, at sa pamilya namin ng any ghost, any spirit, demonic spirit. Itinataboy namin ito sa aming buhay, sa aming bahay, sa aming pamilya. Ba't ko po ito nasabi? Baka meron po dito nakipag-celebrate ng Halloween. O merong pamilya sa bahay na merong involvement, nakipag-participate, umatin ng Halloween party sa trabaho, na-compromise ng pagka-Kristiyano, napasuot ng witch, nagsuot ng multo, ganyan, no? So we don't allow sa buhay natin ng any spirit
At isa alam natin ang Halloween ay isa sa paraan ng devil to invite evil spirit. So we need to repent if ever na nagkaroon tayo ng involvement. So we know the Holy Spirit is nagigrieve. Amen? Why? Because the Holy Spirit is personal. Amen? The Holy Spirit is personal. Sabi po diyan, the Holy Spirit is personal. The Holy Spirit is a person. So kapag sinabi natin na Holy Spirit is a person, hindi po natin sinasabi that the Holy Spirit is human being. Hindi po siya tao, no? Or siya ay hindi Diyos or divine in nature. So pag sinabi natin that the Holy Spirit is a person, sabi po diyan, it means that He is a personal being who can interact with us. Hindi po siya force, hindi siya energy, o hindi siya power. He is a person. God. Amen? Hallelujah. Okay, so nakikipag-interact. Kaya niya magka-interact sa atin. Sabi po ni Benny Hinn, kilala niyo po si Pastor Benny Hinn? Sabi po diyan, if you think the Holy Spirit is an it, you want to use it. If you know the Holy Spirit is a person, you will say, Holy Spirit, use me. Hallelujah. Sino po dito ang gustong maging vessel ng banal na Espiritu? Sino po dito ang gustong maging katawan ng banal na Espiritu para po magawa ng Diyos ang gusto niyang gawin sa buhay ng bawat tao sa mundong ito? Lord, I am. Gusto ko po. Lord, ako. Gusto ko, Panginoon. Turuan mo ako para mas maging useful. Pag sinabi natin ginagamit ng Diyos, hindi in the negative way na parang ikaw ay kagamitan lang ng Diyos. It's not like that po, no? So ang ibig natin sabihin na God is using you to show dito sa mundong ito yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kapangyarihan, and you are willing para ibigay yung iyong body, iyong soul, yung mind, yung strength. Diba? Kaya nga po sabi sa Romans 12, yung body natin, diba? Yun talaga yung pagsamba, yun yung sacrifice, yun yung katawan natin, that we will give it to God so that the Holy Spirit dwell sa ating spirit and then soul, body, siya ay makapag-manifest. Amen. Hallelujah. Sabi po, nag-lay down lang po ako ng ilang foundation para po mas makilala natin ang banal na Espiritu. Ang sabi po diyan, He is referred to as a who. Sa John 15 verse 26, but I will send you the advocate, the Spirit of truth. He will come to you from the Father and He will testify all about me. So, tingnan natin yung who doon sa He. So, tinutukoy the Spirit of truth. So, yung He, hindi po ako magaling sa English. No? Yung He is a subject pronoun. Sinasabi po nito sa sentence yung tungkol sa man, boy, male, or a person, male person. So the Holy Spirit He is referred as who? In John 16:13 to 14, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak. And He will disclose to you what is to come. He will glorify me, for He will take of mine and He will disclose it to you. Sabi ni Jesus Christ, pinapakilala niya ang Holy Spirit, ini-introduce po niya. 1 John 5:6-8, and Jesus Christ was revealed as God's Son by His baptism in water and by shedding His blood on the cross, not by water only, but by water and blood.
And the Spirit, who is truth, confirms it with his testimony. So we have these three witnesses, the Spirit, the water, and the blood. All three agree. Oh. So the Holy Spirit referred as a who, nagpapatungkol na ito ay person. Amen. Next po. Ayan, the Holy Spirit or the Holy Ghost, He speaks. The Holy Spirit said to Philip, go over and walk along beside the carriage. Amen. Inuutusan ng Holy Spirit si Philip. Oh, the Holy Spirit speaks. Alam natin, no? Ay kung na rin nakakarinig tayo ng masamang salita. At alam natin ito ay demonyo, no? So the Holy Spirit speaks din, no? Nagsasalita rin po siya. Alam niyo po mga kapatid, kapag kinausap mo ang Holy Spirit, hindi siya mauubusan ng kwento sa'yo. Hindi siya mauubusan. Kapag nag-start ka magtanong sa Kanya at inupuan mo na makipag-usap sa Kanya, marami siyang sasabihin sa inyo. Marami siyang sinasabi sa atin. Kasi gusto niyang ipahayag lahat ng meron siya kay Jesus Christ. O gusto niya sabihin sa atin yon. So, kung ang Holy Spirit is nagsasalita, gusto niya rin ng kausap. Amen? Next is, He has a will. Meron siyang sariling kalooban. But all this worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as He will. So, merong kalooban ng Diyos. May kalooban ng Espiritu Santo. May kalooban ng Panginoong Jesucristo. May kalooban tayo. So hindi nga niya ini-enforce niya sa atin na gawin yung kalooban niya eh. And even God, di ba? Nung sa garden din eh. And even si Jesus Christ eh. Nandito siya eh. Hindi niya pinipilit sa kalooban niya yung tao eh. So the Holy Spirit gawin din po. He will not. But He will offer to us or He will suggest or He will teach us, ito sana. Ito dapat. Ito yung kalooban ko. Pero siyempre, meron tayong kalooban at kung kalooban na yun, ipapasakop natin kay Holy Spirit para masunod natin siya. What He has a will. Amen. And next is, He has feelings. The Holy Spirit has feelings. Ito nga sinabi natin kanina. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, ang Holy Spirit is nag-grieve. Paano? Siyempre, lang po, from the word holy lang eh. Diba? From the word holy, so kapag unholy yung ginagawa natin, no, kahit sino naman na may relationship tayo, kapag hindi maganda, hindi tama yung ginagawa natin, sa kanyang paningin, o bilang karelasyon, o sa mag-asawa, sa magkaibigan, o any kind of relationship, nagkakaroon ka ng kapighatian. Parang, ay, nakakalungkot naman kasi ito yung ginawa mo, alam mo namang ayoko ng ganyan. Alam mo namang ayoko ng ganyan kasi, diba? Alam mo naman kung ano yung nature ko. Alam niyo po mga kapatid, gumagawa ako ng mensahe, labas about Holy Spirit nga, yung aking ginagawa, ito nga po. And then, nagdadalawang isip akong gawin. Kasi, ang tindi nung word na holy kay Holy Spirit. As in, sobrang pure niya. Walang kahit anong impurities, kahit tuldok lang, walang ganon sa kanya. Kahit sabi nyo pang, ay napakaliit lang, napakasimple, patatawarin naman ako, patatawarin ka naman talaga ni God. Pero nag-grieve na ang Holy Spirit sa sobrang banal. Alam niyo ba, gustong ibalik ng ating Ama sa Langit yung kabanalan na meron siya. And alam niyo po, ang hirap. For me, ako po, ako sa hindi kayo nahihirapan, pero ako, struggle ako. So, palaging kailangan ko ng Holy Spirit. Palagi ko siyang kailangan. May time na ayoko nang gawin itong mensaheng ito. Ayoko nang i-share to kasi nga,
may mga attacks, may mga temptations, mistakes na nangyayari. Sabi ko, bakit sumasabay ito ngayon? And then ngayon, parang ayoko nang gawin, ituloy itong message na ganito. And I asked the Holy Spirit, Lord, hindi ako karapat-dapat na magturo about about you, about holiness, about Holy Spirit. Iba na lang yung may mensahe ko, sabi ko po sa kanya. And sabi sa akin ng Holy Spirit, it is not your holiness. It is not your righteousness. It is mine. Gusto kong padaluin sa'yo. Believe. Receive it. Hayaan mo siyang dumalon. Amen, mga kapatid. So, merong damdamin ng Holy Spirit. At alam ko, mga kapatid, nararamdaman ninyo kapag nasasaktan natin siya. Alam siya ang unang-unang nakakalam kapag nasasaktan din tayo. Siya ang unang-unang nakakalam kapag nagkakamali tayo, na gusto natin sumbatan yung ating sarili. Right? So the Holy Spirit has a feelings. Amen. Okay, next po, sabi diyan, He can fellowship. Sabi po sa 2 Corinthians 13:14, may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So napakasarap po, no? The Holy Spirit wants to have fellowship sa atin. Siya yung nagdi-desire. Siya yung nag-aaya sa atin. Fellowship tayo. Oh, hindi mo siya kailangan sabihan na, Holy Spirit, fellowship naman tayo. No, siya mismo nagsabi na, mag-fellowship tayo. Amen? So, napakaganda nung binibigay sa atin ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng salita ng Diyos, patungkol sa banal na espiritu. So, samantalahin natin ito, mga kapatid. Sabi po ni David Diga Hernandez, he has feelings, it is possible that he can be hurt. He has a will, it is possible that he can be resisted. He has a voice, he can be ignored. He desires fellowship, he can be rejected. He is a person, he can be disrespected. Isa-isahin po natin. So he has feelings. It is possible that he can be hurt. Okay na, sabi natin kung bakit siya nasasaktan. Pero ang Holy Spirit, hindi po siya moody, ha? May feelings siya, pero hindi siya moody, pabago-bago ng pakiramdam ng feelings. So, ay, ayoko na sa'yo. Hindi po, no? Hindi na tutulungan. Ay, hindi po, no? Hindi ng Holy Spirit masaya, tapos biglang lulungkot. Hindi po, no? So walang ganong ang person ng Holy Spirit. Siya po ay nasasaktan pero hindi pa bago-bago ang kanyang damdamin kagaya ng tao. Ay, ayoko na magsimba, ayoko na mag-fellowship dahil ganito, nagbago isip mo, no? Hindi po ganon. Ang Holy Spirit laging gusto niya tayong maka-communicate. He has a will, it is possible that he can be resisted. He has a voice, he can be ignored. Nagawa niyo po ba yan? Amen? Halos marami sa atin, mga kapatid, guilty dito. No? That we resist the Holy Spirit, we ignore the Holy Spirit. Kung hindi kayo aware, mga kapatid, madalas po yan. Nagagawa natin sa Kanya. Pero lang po ako ng story, no? Ako po ay birthday po ng aking biyanan, o kami po ay napunta sa kainan. Kasama ko po yung dalawang anak ko sa kaya aking asawa. Nakasakay po kami ng jeep. So nasa kalagitnaan po kami ng biyahe. So, sabi sa akin ng Holy Spirit, share the gospel sa loob po ng jeep. So hindi ko po nagagawa yun, pero gusto kong gawin talaga yun. Nagde-desire ako na gawin yun. So may pagkakataon. So kailangan pa akong i-lead o utusan ng Holy Spirit noong time na yun. Ang sabi niya sa akin, share the gospel. Alam niyo po naging response ko. Una, hindi ko pinakinggan. Na-ignore ko siya. In-ignore ko yung boses. Share the gospel. Pinakinggan ko na. Ang sabi ko sa kanya, Lord, hindi ko po yata kaya. Yun po ang sabi ko, hindi ko po yata kaya. So nagre-resist na po ako.
Hindi ko na po kaya. Hindi ko po kaya. So nakikipag-argue ako sa kanya. Sabi ko, Lord, ikaw ba yan? O, kita niya po, pastor. Tapos na ganyan, pero nag-aano pa rin. Ikaw ba yan, Lord? Bigyan mo pa ako ng isang confirmation na ikaw yung nagsasalita. Bigyan mo pa ako ng sign. Sabi ko pong ganon. So, may iba, hindi naniniwala sa sign. Demonic daw yan. But, hindi mo alam. Hindi natin alam kung ano yung relationship ng tao kay Holy Spirit. So, we can judge na lang na dahil sa mga sinabi na ganyan. Kung hindi mo naman naranasan ang Holy Spirit sa buhay natin ng isang tao. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ba ako ng isang sign kung ikaw talaga yan? Alam niyo po, sa harap ko, may isang magtataho. In-stretch niya po yung arms niya. Doon sa arms niya, may nakalagay na pangalan, may nakatato. Alam niyo po ba ang pangalan? Ang pangalan is Sharina. Sharina po ang pangalan. S-H-A-R-E-N-A. Sharina. Pero alam niyo po kung ano basa ko? Ang basa ko, share na. Mag-share na raw ako. Yun ang basa ko. Pero nung pangalawang tingin ko, Sharina pala, hindi share na yung ano. Yung hindi yung ano nakasulat is Sharina pangalan, hindi share na. Pero yun po ang basa ko. So ko po is natutuwa ako nung time na yon. Nangingiti ako nung time na yon. Kasi sabi ko, it is you, Holy Spirit. Pero sorry, parang hindi ko kaya. Hanggang sa dumating na po yung sa terminal na pababa na kami. Pero I believe, ako po ay nagkamali and I repent that time na hindi ko po nagawa yung kanyang pinapagawa. Na pinagsisisihan kong hindi ko ginawa yun. Kasi habang kumakain po ako, hindi ako mapalagay, nababagabag ako, bakit hindi ko ginawa? Paano kung may taong mamamatay doon na kailangan makarinig ng gospel, kahit paano mapunta sa langit kung mamatay man siya? Ayun po pumahalo sa aking isipan. Pero ang ating nag-uusapan is we can resist him, the Holy Spirit. We can ignore him. Sometimes hindi natin namamalayan, pero madalas po yan. Kapag nakagawa tayo ng pagkakamali, hindi natin alam, tayo po'y sinasaway na, pinapaunahan na niya. Pinapalalahanan niya tayo, pero nagpapatuloy pa rin tayo. Amen? Next is sabi po dyan, he desires fellowship, he can be rejected. Pastor, sandali lang po, sorry po. Ate Lisel, kasi po hindi namin makita yung screen niyo po. Si Ate Lisel nag-ano po ng games. Nagre-recording din po ako. Ate Lisel, may nagte-take down note din po. Paki-cancel lang po yung game. I-cancel niyo lang po. Kasi naka-record din po ako. Pa-update lang ako pag okay. Ate Lisel, naririnig niyo po ba? Paki-aware lang po, yung pang mga screen natin. Rinig niyo po ba, Ate Lisel? Nandyan po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Opo, sis, bakit po? Nag-ano po kasi kayo ng game sa screen, ate. Kanina pa po kami nagchat-chat sa chat box kasi po nagre-recording din po kami. Pwede pong paki-cancel. Nag-i-invite po kayo ng games. Ayan, Kuya Lando, ano po Kuya Lando? Sila sister, ano ba yun? Naglalaro na ba? Hallelujah. Hindi ko na alam kung saan. Amen. Si Ate Kelly po nag-join na sa game. Tapos si Tatay Yolando. Tatay Yolando, mag-exit po muna kayo, then pasok kayo. Ate Kelly, mag-exit po muna, then pasok para po matanggal natin yung game sa harap. Ayan, praise God. Pag nakakita po kayo ng game screen, wag po kayong mag-join. Ano po, kasi may ano po. Ayan, Pastor, okay na po.
Salamat po. Okay. Pa-share na po ulit ng screen, Okay. Pastor. Ay, wala na malay sa akin. Nawala po. Sige, balik lang ako. Paano ba ito? Ilan po? Ayan, okay na po. Apo. Ayan. So, okay, continue natin, no? Okay. Okay, he desires fellowship, he can be rejected. So, alam po ba natin na palaging gusto ng Holy Spirit na maka-fellowship niya tayo? Palagi po yan, no? Alam po ba natin na excited palagi ang Holy Spirit na maka-fellowship niya tayo? Alam po ba natin na naghihintay ang Holy Spirit na maka-fellowship niya tayo? Alam po ba natin na hinihintay tayo ng Holy Spirit na matapos sa mga trabaho natin, sa labas man ng trabaho natin o sa loob ng bahay? Dahil alam niya na may mga responsibilidad tayo. At pagkatapos ng mga gawain nakatingin siya sa atin, dahil kahit wala po siya sa agenda natin noong araw na yon, kahit spare time lang natin, kagalakan na po sa kanya. Alam niyo po yung matapos lahat ng trabaho mo, lahat ng tatrabaho na may iba po may trabaho. Opisina, sa bahay, mga nanay. Then pagkatapos ng trabaho, hindi po niya sinasabi, huwag mo nang gawin yan eh. No? Hindi sinasabi, huwag mo nang gawin yan, halika muna dito, mag-ano muna tayo. Hindi niya pong ginagawa eh, kasi alam niya kailangan mong gawin yun eh, kasi may buhay naman din tayo na kailangan ng pamilya natin. Pero, yung gusto lang niya is, baka pwedeng ilagay mo ako sa schedule mo. Baka pwedeng kahit 5 minuto, 10 minuto, 15 minutos, meron kang time para makipag-fellowship sa akin. Ano po ba mararamdaman ninyo kung yayaan niyo yung mahal niyo sa buhay? Mag-usap tayo. Tapos sasabihin niya, taga lang, busy ako, may ginagawa ako sa kanal. So parang hindi pinapalagay yung relationship na meron kayo. We have relationship with the Holy Spirit. And He desires fellowship. Sana lang yung fellowship na yun, meron po ang bawat isa sa atin na, Lord, 5 minutes lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Alam niyo po, tuwan-tuwa na yun. Masayang-masaya ng Holy Spirit. At least, sa simula, alam niya, magbabago yon. Kasi simulan mo ng makonting minuto, 5 minuto, pero once na in-intention mo na makipag-fellowship sa Kanya, at nakita mo how the Holy Spirit na makipag-fellowship sa'yo, gugustuhin mo, Lord, gagawin ko ng 10 minutes. And then another, Lord, gagawin ko ng 15 minutes. Lord, gagawin ko ng 20 minutes. Why? Kasi nai-enjoy mo ang presence ng Holy Spirit. We will, mga kapatid. Kaya lang, yung spare time, hindi na siya kasama sa schedule, meron kang sobrang oras, saan napunta? Napunta po sa cellphone, napunta po sa TV, napunta po sa games. Nakakalungkot, tama po mga kapatid. And lahat po tayo guilty. Lahat po tayo may conviction tungkol dyan. Lahat po tayo pinaglalabanan yan. And we need the Holy Spirit para ma-overcome po yan. Siya ang may kapangyarihan para tulungan tayo ma-overcome natin yung mga bagay sa mundo. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Sabi po yan, He is a person, He can be disrespected. Sabi natin, sabi ng mga born again, kapag tinanong, ano ang born again? Panibagong religion naman yan, sasabihin ng mga born again. Hindi. No? Ang born again ay hindi pagpasok sa isang relihiyon. Agree tayo lahat. Dahil ang born again ay pagpasok sa isang relasyon.
Hindi ko po sinasabi na di tayo nagkakamali. But if it's intentional, iba po yun. For example, iba nakagawa tayo ng pagkakamali sa any relationship, bilang anak, bilang magulang, asawa, kaibigan. Pwede ba na hindi nila malaman? Yes, pwede din nila malaman. Kasi kung ginawa mo naman sa pabrika, sa opisina yung kasalanan, paano malalaman? Hindi naman all-knowing yung karelasyon mong tao. Halimbawa lang, kung may chismis, mabalita, malaman. Pero kung lilihim at tagong-tago, hindi malalaman. Bakit natin tinatago? Para hindi masaktan, hindi masira ang relasyon, hindi magkaroon ng problema. Tama? Kaya lang po, relasyon mo sa tao yan eh. But yung relationship natin kay Holy Spirit, sa Diyos, if nagkakasala tayo, hindi ba niya alam? Alam niya eh, palagi natin siyang kasama eh. So we disrespected Him, we hurt Him, harap-harapan pa. Amen? Sabi natin, ang born again relationship. And the Holy Spirit dwells in us. So gagawa ka ng kasalanan, apart from dun sa mga taong may relasyon ka, and you have the relationship with God, and then may ginagawa kang kasalanan sa harapan niya. Grabe yun, di ba? Disrespectful. Disrespected ang Holy Spirit, ang Diyos. Then after ma-realize natin, well, syempre, God is good, God is love, God is forgiving. Amen. Praise God. Buti na lang. Buti na lang po that God, our Father, ay napakabuti. Great His faithfulness and great His mercy. His grace is abound. Nag-uumapaw. So, na-realize natin. Siyempre, kapag na-realize natin yung kasalanan, condemnation, judging, tama? Guilty feelings, sumbat dito, sumbat doon. Lord, I'm not worthy. Hindi ko nagagawin to. Alam niyo mga kapatid, yung condemnation na yon, yung judging na yon, it's not the Holy Spirit. It is us. Tayo po yun. We condemn ourselves, we judge ourselves, pero hindi and never the Holy Spirit. It is the devil. And he influences us. The Holy Spirit convict us. Ano yung sinasabi niya? Makapangyarihan ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Magtiwala ka sa kapatawaran ng Diyos. Lumapit at bumalik ka sa Kanya. Yun po sinasabi ng Holy Spirit. Hindi siya nanunumbat. Tinutulungan niya tayo na makabalik at makatayo. Kaya kung nagkamali tayo, nagkasala tayo, na-disrespect natin siya, na-ignore natin siya, siya pa rin yung tumutulong sa atin para makabalik sa Diyos. Amen? Hindi naman natin kailangan saktan yung sarili natin, o ma-upset tayo sa sarili natin, magalit tayo sa sarili natin dahil sa ginawa natin. Ayun mo, kailangan lang natin, ang kailangan natin sabihin sa ating sarili, tapos na ako dito, I'm done. Ayoko na, enough. I'm going back. At hindi na ako muli babalik doon sa mga bagay na hindi kagulooban o nakakalugod sa Diyos. Amen. So if we know that the Holy Spirit is a person, no, magiging sensitive tayo sa Kanya. Amen. Okay? Next po, sabi po dito, the Holy Spirit is divine. So, He is God. The Holy Spirit is referred to as God, the Lord. 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. The Holy Spirit is one with Christ. Acts 16:7. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. But again, the Spirit
of Jesus did not allow them to go there. Amen. Sabi po diyan, the Holy Spirit is called the Spirit of God. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. Darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. 1 Corinthians 2:10-11. But it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. No one can know a person's true except that person's own spirit, and no one can know God's thought except God's own spirit. So He is divine. The Holy Spirit is divine. One in nature by God. So last time, no, ito rin yung nakaraan natin, no, na topic natin. The Holy Spirit about God. Ito naman, the Holy Spirit is omniscient. Amen? He knows all things. No, hindi ko na po basahin yung verse kasi naman natin, natalakay na rin natin yan. The Holy Spirit is omniscient. He knows all things. Sabi po dyan, the Holy Spirit is omnipotent. He is all-powerful. Luke 1:35. The Holy Spirit is omnipresent. He is everywhere. Psalms 139 verse 7. So lahat po yan, yan yung nature and person ng Holy Spirit. So the Holy Spirit is personal. May damdamin, may will, can speak. So, siya ay divine. So He is personal, distinct from the Father and Son, na iba. And same in nature. Amen. So hindi lang dapat alam natin ito about the Holy Spirit. Masarap, maganda, mabuting malaman natin lahat to about the Holy Spirit. Pero dapat we want the Holy Spirit sa buhay natin. We want the Holy Spirit move sa ating buhay. Amen. Not po just a head knowledge. Kailangan merong application. Yun yung importante. No? At kung meron tayong Holy Spirit sa buhay natin, ang life natin is mabuti. Life is good and life is better. Kapag alam natin at naranasan natin ang Espiritu na Santo. Espiritu Santo. Amen? So meron pa tayong mga puntos na tatalakayin. No? May oras pa naman. Next po dyan, sabi po dyan, benefits of the Holy Spirit's presence. Sabi po sa John 16 verse 7, let me assure you, it is better for you that I go away. Si Jesus Christ po, no? Si Lord Jesus Christ po yung nagsasalita. I say this because when I go away, I will send the helper to you. But if I did not go, the helper would not come. So parang may controversial, no? Na sinasabi ang Panginoon. Ang sabi niya, let me assure, it is better for you that I go away. Sabi, it is advantage sa inyo kapag umalis ako. Mas okay na umalis ako para dumating ang helper. Oh, ano po sinasabi ng Panginoon Kristo dito? So sabi po diyan, it is better to have the Holy Spirit with and in us than to have Jesus in His physical body. So, syempre, hindi natin ini-ignore, binabaliwala yung ministry ni Jesus Christ dito sa mundo. No? Hindi natin sinasabi yon. But, the ministry ng Holy Spirit in the life of every believer is better than earthly ministry of Jesus. Amen po ba mga kapatid? Why? Kasi si Jesus limited by his physical body. Hindi siya pwedeng nandito katabi ko, tapos syempre wala sa inyo. Kasi in physical body, kasama ko si Jesus Christ. Papayag ba kayo nun? Diba? Hindi. Kailan, believer din ako. Kailangan nasa tabi rin kita. Kung sa physical body, limited lang. No, hindi siya pwedeng nandyan na tas nandito. Kung nandito siya, wala siya dyan. So, hindi siya always present.
sa lahat ng believer. Ang pangako niya, ang pangako ng Panginoon sa Matthew 28:20, na siya ay isa sa atin hanggang sa katapusan ng mundo. Tama? Pinangako ng Panginoon pagkakit niya, no? Sasama ko kayo hanggang sa dulo ng mundo. Sinabi niya yung pangako niya yon. So paano yung mga gawa yon kung may physical body siya? Nakuha niyo po mga kapatid. Ang Panginoong Jesus, siya po ay naparito, nanahan sa atin. Sabi po diyan sa Galatians 4 verse 6. Meron pa siya. Ayan, meron. Ang sabi po diyan, since you are now God's children, so receive natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior, and then the Holy Spirit, pinanganak tayo sa Espiritu Santo, and ang nangyari, pinadala, sabi diyan, since you are now God's children, He has sent the Spirit of His Son into your hearts. The Spirit cries out, Abba, Father. Amen. So, yung Espiritu ni Christ, nasa loob natin. Kaya lang, some Christians, ang hirap, no? May hard time na paniwalaan itong salita na to kasi, teka lang, hindi ko nga nakikita, hindi ko nga naramdaman na si Jesus is nasa loob ko eh. O kaya lang, basahin niyo po, hindi ko po nailagay dito. Romans 8 verse 9. Kaya lang, kapag ganyan ang isipan natin, isang believer at ganyan ang isipan, ang sabi po sa Romans 8 verse 9, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Sa Tagalog, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Pala. And then meron kang nahihirapan kang paniwalaan, hindi mo matanggap dahil nagbabase ka sa pakiramdam at sa paningin. Ang dapat mong ginagawa o kailangan ay para mag-benefit ng buo ang katotohanan ito, ay kailangan mo lang paniwalaan para matanggap mo. Amen. Nung sinabi ng Word of God na ikaw ay anak ng Diyos, at alam mo kung bakit ka naging anak ng Diyos. Hindi pwedeng tatanungin ka, anak ka ba ng Diyos? Oo, bakit? Paano? Hindi basta anak ako ng Diyos. Read the scripture kasi nandun kung paano tayo naging anak ng Diyos. And that's why, naging anak ka ng Diyos, and then the Spirit of Jesus, of His Son, ay nasa kasama natin, Spirit natin. Alam mo mga kapatid, si Mary, nung dinalaw ng Anghel Gabriel, nung sinabi sa kanya na ikaw ay Maria, magkakaanak ka, abubuntis ka. Ano sabi ni Mary? Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Ilang ang sagot mga kapatid eh. Walang argument eh. Paano mangyayari yun? Teka lang, ayoko. Walang ganoon eh. Mangyari nawa. Di ba si Zacarias, yung asawa ni Elizabeth? Abubuntis si Elizabeth, sabi ni Gabriel. Matanda na yun eh. He question. Nag-question siya. Pero ano nangyari sa kanya? May nangyari sa kanya, di ba? Hindi siya nakapagsalita hanggang sa mga anak si Elizabeth. Kay John the Baptist. So na po ibig sabihin natin? Believe. Believe. And you will receive. Amen? Sino po ba naglagay kay Jesus, kay Mary? Sino po naglagay kay Jesus, kay Mary? Ang Espiritu Santo. It is the Holy Spirit. It is the Holy Ghost. Same way mga kapatid. Through the Holy Spirit, Jesus dwells in us. Amen? Hallelujah. Number 1, benefits of Holy Spirit's presence. Jesus is now in us through the Holy Spirit dwelling in us. Amen? Hallelujah. Next, sabi po dyan sa 1 Corinthians 2:14, people who do not have God's Spirit do not accept the things that come from His Spirit.
They think these things are foolish. They cannot understand them because they can only be understood with the Holy Spirit's help. Amen, mga kapatid. Kaya kung tataka kayo, pag ibang espiritu, hindi mo makaka-connect yan eh. Pag ibang spirit, ay pag-speaking in tongues, pag-prophesy, pag-upuri, pag-talon-talon, hindi niya maintindihan yan. Foolishness kapag walang espiritu ng Diyos sa buhay isang tao. Hindi maiintindihan. Bakit po? Kasi sabi po is, without the Holy Spirit, we would not be able to perceive spiritual things. Hindi po natin mauunawaan ang mga kaloob ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang hiwaga ng Biblia. Why? Ang Biblia ay spiritual. Amen? So, kailangan mo siyang maunawaan in spirit. Sino ba dapat magpaunawa sa atin? Ang Holy Spirit. Why? Siya yung nag-guide kina Peter, siya yung nag-guide sa mga apostol para magsulat niyan. Isipan ng Holy Spirit yung nilagay niya sa kamay ng mga apostol, sa isipan ng mga apostol para masulat ang Biblia. So the Holy Spirit, siya ang perpekto na guro para sa salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Paano maunawaan ang pagsasalita ng ibang wika? Paano paniniwalaan na meron pang healing, na meron pang deliverance, na meron pang miracles, na hindi pa to lipas, na wala bang Holy Spirit? Ang Holy Spirit ang gumagawa nun. Bakit magbigay ng mga kaloob sa simbahan? Bawat church, sa tao na kalooban ng Holy Spirit. Sinasa natin kanina. Paano mauunawaan yan? Without the Holy Spirit, hindi natin mauunawaan yan. Mag-speak in tongues. Ang sabi ng mga tao, ay mga lasing to. Alas 9 ng umaga. Sabi ng mga tao, mga lasing, na-receive nila ang Holy Ghost. Na-receive nila yung power. Mga lasing yan. Sabi doon sa kasulatan. Hindi sila mga lasing sapagkat alas 9 pa lang ng umaga. So naniniwala ako noong time yun, pag wala pang hindi pa tapos ang umaga, wala pang nalalasing. Ngayon, madaling araw, may naglalasing na. Galing ako sa ibang simbahan. Pagdating ko sa simbahan na pinalipat ako ng Panginoon, nag-speak in tongues, nagpo-prophesy, papalayas ng demonyo. Parang amazed po ako. Sabi ko nga sa sarili ko, nasa ang mundo ako at hindi ko alam na meron palang ganito ginagawa ang Diyos. Why? Kasi doon ako simbahan na hindi ina-absorb or hindi ina-accept yung ganitong mga gawain. Paano mag-umubang Holy Spirit? Tandaan natin, grieving the Holy Spirit. Don't grieve the Holy Spirit. Ayaw naman nilang ayaw naman maniwala na may healing pa eh. Ayaw naman nilang maniwala na may deliverance pa. Paano ako kikilos sa buhay nila? Maghahanap ako pero hindi ko po sinasabi na umalis ang Holy Spirit Ang sinasabi ko, we have yung church nila may Holy Spirit, we have also the Holy Spirit, kaya lang, yung fullness na gustong ibigay ng Holy Spirit, hindi niya mabigay. Why? Neglect nga eh. Ayaw eh. So kaya may ibang simbahan na kumikilos ang Holy Spirit doon sa gusto nila, na gusto niya, tinanggap nila na meron pang ganito, and then mag-umubang Holy Spirit kasi naniniwala siya na may ganyan pa. So yung mga churches na hindi naniniwala sa mga healing, sa deliverance, miracles, and wonder, asahan niyo po, walang move na ganyan. Paano mag-move ang Holy Spirit, hindi nga tayo naniniwala. So believe. 9 gifts of the Holy Spirit. Sayang, di ba? Mayroong 9 gifts ng Holy Spirit na hindi mo magawa kasi sabi tapos na. No. Dala-dala ng Holy Spirit yan. Dala-dala niya ang fruits, dala-dala niya ang gifts. Ang question, naniniwala ka ba? Gusto mo bang gamitin ka? Gusto mo bang maranasan? Ang sagot mo, yes.
And the Holy Spirit will move to you sa buhay mo. Accept kung ano yung lahat ng binigay. Spiritual things, hindi mauunawaan natin yan through the Holy Spirit, but believe na meron kanyan. Amen? But, mga kapatid, when we receive the Holy Spirit, andyan ang fruits, andyan ang gifts. Pero, the dominant thing na dapat nating na-receive nung dumating ang Holy Spirit, alam niyo po kung ano? Na ang Biblia naging buhay sa atin. When you have the Holy Spirit, ang Biblia buhay sa atin. Amen? Meron kang excitement. May gana. May gana tayo sa salita ng Diyos, sa Word of God. Amen? The Bible is Holy Spirit inspired. Amen? He will enlighten every believer. He will enlighten us. Amen po ba mga kapatid? Spiritual things in the Bible, kasi po may spiritual things, devil, but aking sinasabi, spiritual things can only be revealed by the Holy Spirit sa kanyang salita, sa Biblia, salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Sabi po, the Bible is written to our heart. We have to receive it by Holy Spirit revelation. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. And number 2, benefits of the Holy Spirit's presence. Through the ministry of the Holy Spirit, we have revelation knowledge. Sa kanyang salita, unang-una, sa mga binigay ng Diyos. Diba? Sabi ng Panginoon sa Kristo, ituturo niya, ipapaalam niya lahat sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alam niyo mga kapatid, meron tayong malalaman, matututunan sa Bible School. Pero hindi po lahat. Kay Holy Spirit, ang sabi sa Biblia, lahat matututunan natin. So, i-priority natin ang pagbabasa ng Biblia kasama ang Espiritu Santo. Amen po ba? Hallelujah. So, hindi lang po, no? Revelation knowledge, word of knowledge, so, kapag may mga taong pinagpipray, gumagana po yan. Mamaya, ito next po, no? Isasama na lang natin dito. Okay. Sabi po sa Acts 1 verse 8, but the Holy Spirit will come on you and give you power. You will be my witness. You will tell people everywhere about me, in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and in every part of the world. Amen. So, nung umakyat ang Panginoong Jesucristo, ang huling sinabi niya sa mga alagad, you shall receive power. O tatanggap kayo ng kapangyarihan. So, yung power, ang Greek is dunamis. No? Nang ibig sabihin, miraculous, miracle, working power. So when you have the Holy Spirit, you receive power. Miracle working power. So merong miracles. Kasi nasa yung Holy Spirit. So ito yung power na na-receive natin nang dumating sa atin ng Holy Spirit. Makikita po natin yung difference nito sa mga buhay ng mga disciples before and after nilang ma-receive ang Espiritu Santo. Before the day of Pentecost, yung sila ay binabaan ng Holy Spirit. Sila po ay mga matatakutin. They were fearful men. Paano naging fearful? They ran They ran, they denied the Lord But after they received the Holy Spirit, ano nangyari? Aba, nagsilakas, nagsitapang. Amen? So, ganoon tayo, no? So, kaya lang na, sabi ko nung nasa jeep ako,
Lord, kasama ko rin yung asawa ko, dalawang anak ko, baka, ayun, halo-halo na yung time na yun. Oh. But when we receive the Holy Spirit, receive power, ma-overcome natin yan. Amen? So kaya nga po, kapag ako ay may pagkakataon na ngayon, mga nakarang araw, may pinupuntahan akong mga pinagpe-pray. So hindi ako nagmomotor. So ang ginagawa ko na lang para relax din is sumasakay na lang po ako ng Move-It, ganyan. Aangkas na lang ako. So ang ginagawa ko bago dumating doon sa aking pupuntahan, mag-share na ako sa inyo ng gospel. Sabi ko, brother, pwede ba akong makapag-share sa iyo ng gospel about the Jesus? Pwede ba ipag-pray? Ayan, pauwi, ganoon din. Brother, pwede ba kita ipag-pray about Jesus Christ? Ma-share ko sa iyo. So bibigyan ka ng power to witness, no? Tutulungan ka ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Okay? Next. Ayan. After the disciples received that power, they were changed men. Amen? Sabihin mo, I am a changed man. I am a changed woman. Sabihin mo sa sarili mo. I have the Holy Spirit. That's why I am a changed man. I am a changed woman. Amen? Hindi na kayo dating takot, duwag, mahina ang loob, matatakotin, mahiyain. Hindi na. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Sorry. Okay. Ayan. Number 3, benefits of the Holy Spirit's presence. We receive miracle working power when the Holy Spirit comes and resides within us. May oras pa po ba ako? Mag-share pa ako ng isang story. No? May pinag-pray po ako. Tumatawag pala siya. Senior na po siya, babae. Sabi niya sa akin, Pastor, pa-pray po ako kasi hindi ko na kaya. Tapos, pag open po ng video, alam ba, patong-patong po yung nakahilera po yung patch o salon pass po yata yun sa kanyang ulo. Sabi niya po sa akin, Pastor, di na po ako nakauwi eh. Galing po ako sa church, di na po ako nakauwi, kaya dito na ako sa bahay ng anak ko. Hindi ko na kaya. Napakasakit ng ulo ko, napakasakit ng likod ko, tiyan ko. Yan. Sabi ko pa, sige po, mag-pray po tayo. Sabi ko po sa kanya. Pray po kami, declare ng healing. Sabi niya, nabawasan po yung sakit ng ulo. Pero, yung tiyan ko po masakit pa rin. Mga ilang araw na rin po nang naranasan din daw yun. And then, sige po, mag-pray pa po tayo. So, pray ulit. Yung pangalawang prayer, nakita na po, may vision na pong lumabas. May nakita po ako sa vision na isang babae na ang haba ng dila. Babae na mahaba dila. So, ang sabi ko, pero hindi ko po ito nire-release. Sa mind ko, ang sabi ko, aswang ito. Sabi ko, Lord, Holy Spirit, aswang po ba ito? O-confirm ko kung aswang. Kasi, alam niyo, kailangan may confirmation. Hindi porket nakita mo in vision, yun na yung pagkakakita mo doon sa physically, sa spiritually. Ito yan, aswang to. Kasi diba, pag alam natin, kasi nanatak sa isip ko, may aswang sa bubong, mahaba ang dila, umahaba, kumakain ng mga ng baby, buntis, di ba? So, nung nakita ko mahaba yung dila ng babae sa vision hanggang floor, ang sabi ko kay Holy Spirit, aswang ito. Pero sabi sa akin ng Holy Spirit, hindi aswang yan. Sabi po ng Holy Spirit. Ang sabi niya, isa yung tao na nag-curse sa kanya, nagsalita ng mga di maganda sa kanya. Yun po yung explanation ng Holy Spirit. Kaya po mga kapatid, spiritually, kapag ikaw ay naglalay, nagsisinungaling, nagagalit, nag-curse, nagmumura, in spiritual, ang haba ng dila natin. Diba? Parang pangit tingnan. Para kang aswang, pero dahil pala yun sa mga curse words, sa mga
evil words na ating bibigkas. Lies. No? And then, nag-release po ako sa kanya na, word of knowledge, revelation. Sabi ko po sa kanya, Nay, meron po ba kayong nakaaway? Meron po bang nagsabi sa inyo ng hindi magandang salita? Ganyan. After po noon, yun po, sabi po ni nanay, Pastor, may pagtatapat ako sa iyo kasi kaninang umaga, nakarang umaga, meron pong nagalit sa akin at kung ano nagsasabi sa akin. Ayun po. So merong nangyaring ganun sa kanyang buhay, sa kanyang na-experience niya yung ganun. So ngayon, nag-declare po tayo nag-command tayo. Sige, I declare in Jesus Christ's name, every spirit involved dito, curse, I break in the mighty name of Jesus Christ. Go in Jesus' name. So pray, ganyan po, no? After po nun, lalo pong sumakit yung ulo niya. Nagpipray habang nagpipray. Lalong sumasakit yung ulo. Tapos, humuhuli na lang po siya. Parang umuungol na lang. Gano'n na lang po ng gano'n. Senior na, iniisip ko, baka kung anong mangyari. At, kasi yung enemy, binabatag ka rin eh. May pinagpipray ka, ikaw na nagpipray, meron ka rin battle. So, kaya kailangan yung mind mo nakapokus na kay Jesus Christ para hindi makapenetrate yung enemy kung ano may gusto niyang ilagay. So, ano po, ungol siya. Dumating po yung kanyang manugang. Kasi po, bigla na lang, sabi ng nanay, meron pong malaking bato sa akin tiyan. Sabi niya pong gano'n sa akin. Napakatigas po, parang ayaw lumabas. Pero nag-pray, declare, bigla pong bumulwak. Bigla po siya sumuka ng, bulwak na hindi po yung suka na tumulo lang sa bibig, kundi talagang parang lasing na, di ba, nakainom tayo, nalasing tayo, tapos kung nakaranas po kayong malasing, ganun yung paglabas, sobra, talagang gusto mong ilabas. So, wala po kami internet noon, walang signal, namatay. Ang ginawa ko, nag-message po ako, kinamusta ko po. Pagkamusta ko, sabi, Pastor, okay na po ako. So, nung nagkabalik po yung nagkausap po kami, okay na po siya. Parang walang nangyari, parang nagdailan. Ginaid ko lang po siya sa prayer, forgiveness, release ka ng blessing. Tinatanong niya, Pastor, dapat ko ba sabihin sa akin? Hindi mo kailangan sabihin. Kasi ang battle, hindi naman flesh and blood. Ang battle is spiritual. Ang kinalaban natin, yung nag-influence sa kanya, yung spirit behind doon sa nangyari. So, bless mo lang siya. O, hindi mo na kailangan sabihin kung ano yung nangyari ngayon. Sabi ko po dun hanggang ngayon, okay naman po siya. So, we receive miracle working power when the Holy Spirit comes. Yung revelation knowledge, yung paano mo i-handle yung situation, huwag ka matakot. Kasi ang Holy Spirit i-guide tayo sa lahat. So, kailangan lang natin makinig sa Kanya at, syempre, sundin yung Kanyang sinasabi. Amen? So, malapit na po matapos. Next, ayan. John 14 verse 26, but the helper will teach you everything and cause you to remember all that I told you. This helper is the Holy Spirit that the Father will send in my name. No? So, kita niyo po, no? Yung person nilang tatlo. Si Jesus Christ, sinasabi niya, ini-introduce yung ginagawin ng Holy Spirit. Ang sinasabi ni Jesus Christ, papadala ni Father sa Holy Spirit, no? Sa kanyang pangalan. Amen? So, kung gusto natin paniwalaan, the Father, the Son, and the Holy Spirit, paniwalaan po natin, mararanasan natin yung person nila. So, I believe God is one. I believe that God is three person. So, yung mga naniniwala, walang problema sa akin. Kung oneness o Trinity, wala pong problema sa akin yan. Kung ano may paniniwala ng mga tao, kasi paniniwala ko parehas yan. Kaya ko makipag-usap sa oneness, sa Trinity, na hindi kami mag-aaway. Hindi kami magtatalo. Doktrina, hindi po. No? Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kapag naniwala ka that
God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is isa lang, as in one God, one person. Sayang naman yung karanasan ni para bilang Ama, bilang Anak, kay Holy Spirit, and hindi lang natin maranasan yun. Kung gusto natin maranasan yun, kilalanin natin yung person ng bawat isa ng ating Diyos na buhay. Amen? Ang sabi po diyan, He teaches us, He reminds us what Jesus has said. So, the Holy Spirit will help us to remember important spiritual truths. Amen? Lahat po, kailangan natin magbasa ng Biblia. Ay hindi tayo magbasa, ano ipapaalala sa atin ng Holy Spirit. Eh kapag ang ginagawa mo, Netflix, manood ng social media, kung ano, maalala mo. Amen? Ano ang maalala mo at sino ang magpapaalala sa'yo? Nanood ka ng porno, nanood ka ng gera, nanood ka ng away, nanood ka ng chismisan, nakinig ka ng chismisan. Ngayon, mamaya, ang naalala mo na, hindi naalala mo yung mga pinanood mo. Eh, hindi naman ang Holy Spirit nagpapaalala sa inyo. Kung hindi ang Holy Spirit, sino nagpaalala? Eh, di ang Diablo. Amen. Alam naman ipaalala sa ng Diablo yung salita ng Diyos, hindi niya gagawin yun. Nilalayo nga niya tayo sa salita ng Diyos eh. Tama? So the Holy Spirit, kung meron tayong salita ng Diyos, Biblia, binabasa natin ito palagi, minimeditate natin day and night. Amen? The Holy Spirit will always remind us. Ipapaalala niya sa atin lahat ito. So yun napaka-importante ng gawain. Tama po ito. Marami tayong nakikinababasa na salita ng Diyos, napapakinggan, at the Holy Spirit will remind all of it sa atin. Amen ba mga kapatid? Ano pa isang pinapaalala ng Holy Spirit? It is important to remember what God has done in your life. Mahalaga po na maalala natin kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin ito. Pinapaalala rin po ng Holy Spirit yun. Ang sabi po sa Psalms 103, verse 1 and 2 lang po yan. No? Verse 1 and 2 yan, hindi yan 11 verse 2. 1 and 2, nasobra lang po ng 1. Ang sabi po dyan, by David, praise the Lord my soul, praise His holy name, all that is within me. Praise the Lord my soul, and never forget all the good He has done. Ang sabi po, don't forget the blessings, don't forget the miracles, and things that God na ginawa sa buhay mo. Ano po napapansin niyo dito sa verse na to? Di ba? Pautos siya eh. Command. Never forget. Pautos, never forget. Ang sabi ni David, ang sabi ng Holy Spirit, never forget. Bakit po? Anong reason? Alam mo kung anong reason? The reason kung bakit pautos yan, bakit command, ay dahil meron tayong tendency na makalimot. Amen? Nagkaroon mo ng problema, nakalimutan mo na si Lord. Nag-away ka ng mahal mo, nakalimutan mo na si Lord, nagalit ka pa. Right? Nadamay ang Panginoon, wala naman siyang ginawa sa iyo. Nag-away ka ng kapitbahay mo, nadamay ang Lord. May kaaway ka sa online, hindi ka na umaten. Nakalimutan mo na yung gawain dahil sa kaaway mo. So may tendency tayong makalimot, lalo pa may problema pinagdadaanan. O mas madalas, nakakalimot tayo sa Diyos sa sobrang overwhelm natin dahil sa ganda na nangyayari sa buhay natin. We need to intentionally go back and remember all the goodness of God in our life. Intentional po. Intentionin natin, gustuin natin maalala. Amen? Alam niyo po ba yung nalulunod na tao? Nalulunod sa problema,
nalulunod sa kahirapan, nalulunod sa karamdaman, sakit karamdaman, nalulunod dahil sa problem sa marriage, no? Alam mo paano siya makakaahon? Di ba kailangan niya igalaw, ikampay ba o ikumpas yung kanyang mga kamay, kanyang mga paa para umahon siya? Alam niyo, Panginoon, alam niyo mga kapatid, kung ano yung reason o ano yung magandang gawin para makagalaw ka, makakumpas ka, makaahon ka nun? Doon sa lubog na yan, mga kalubugan na yan. Alam niyo po ano? Alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos. At habang inaalala mo yung kabutihan ng Diyos, nagkakaroon ka ng strength. Inilabas ako ng Panginoon dito Imposible hindi niya ako ialis sa sitwasyon na to. Blinis ako ng Lord dito nung time natin. Alam mo, i-bless pa rin ako ng Lord na dito. So every time na naalala mo yung goodness ni God, i-remind sa'yo ng Holy Spirit na ang Diyos ay mabuti sa buhay mo at laging mabuti sa buhay mo, pinipilit mo, tinutulungan ka nun ng mga goodness na ginawa sa'yo ng ni God para makaahon. Amen po ba mga kapatid? Kailangan maging intentional ka. Kung gusto mo gawa ka weekly, ito pa ginawa sa akin ng Panginoon. Naalala ko, may journal ka, binalikan mo, binasa mo ulit. And then na-amaze ka, grabe palang ginawa sa akin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung saan mo higit kailangan, doon mamagnify sa buhay mo. For example, mahabang taon na, 10 years ago, ang kailangan ko ay kagalingan. Alam niyo po ba, tinaas ng Diyos ang kanyang pangalan, Jehovah Rapha, para sa aking kagalingan. Naitaas, mas naranasan ko ang Diyos nung ako'y may karamdaman. Amen? Maaring iba'y naranasan nyo, no? Pero iba'y naranasan ko, pero same God, yung nagpaparanas na yun sa atin. Etong year na to, last year, hanggang taon na to, Jehovah Jireh, ang naranasan ko. Blessing, favor, provision. Minamagnify ni God sa buhay mo siya dahil sa pangangailangan mo, pinapakailangan mo, itong kailangan mo, I am Jehovah Rapha. Ito kailangan mo, I'm Jehovah Jireh. Kailangan mo ng kapayapaan dahil sa stress, kaya I am Jehovah Shalom. Ipaparanas niya sa iyo. Alalahanin mo lang palagi na meron Diyos na tapat at handang gawin ang mga bagay na paniniwalaan mo sa kanyang salita. Amen? Number 4, last po, benefits of the Holy Spirit presence. The Holy Spirit reminds you of the goodness of God. Hallelujah. Amen. So, revealan natin yung 4 na benefits ng presence, Holy Spirit's presence. Jesus is now, number 1, Jesus is now in us, through the Holy Spirit dwelling in us. Through the ministry of the Holy Spirit, we have revelation knowledge. We receive miracle working power when the Holy Spirit comes and resides within us. And last, the Holy Spirit reminds you of the goodness of God. Mga kapatid, hindi lang po yan ang benefits ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Napakarami po. Hindi po tayo matatapos, hindi tayo mauubusan sa laki, sa lawak ng ganda na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Amen? So, let us pray. Father God, maraming salamat po sa gabing ito in the mighty name of Jesus Christ. Holy Spirit, we thank you, God, in Jesus' name. Holy Spirit, we desire you, Holy Spirit, na mas kumilos sa aming buhay, na maging mas malalim ang ating relationship, na mas maging submissive kami sa iyo, na maging i-desire namin na ikaw ay aming makausap, na i-acknowledge ka namin palagi, araw-araw sa buhay namin, umaga hanggang gabi. Holy Spirit, you are welcome to speak. Iparamdam mo yung damdamin, ang iyong kalooban, sabihin mo, magsalita ka sa amin. And Lord,
teach us how to listen. Teach us, Lord God, Holy Spirit, na maging masunod, mag-obey sa iyo, Panginoon. Strengthen us, empower us to ma-overcome namin anumang temptation, kasalanan. Holy Spirit, maraming salamat in Jesus' name. And Holy Spirit, ang bawat believer ay tinatahanan mo. And I pray and I declare to stir up every gifts na meron sila ngayon in Jesus Christ's name. Na ito ay mag-manifest sa kanilang buhay in the mighty name of Jesus Christ, according to your will. In the mighty name of Jesus. Thank you, God, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you po.